kahapon na medyo na naman nakakadismayang malaman na bumalik sila doon sa usapin po ng kawalan na naman ng master plan. Nabanggit na naman kahapon, kawalan ng master plan. Master plan. Pati si Secretary, sinasabi niya, meron kaming 18 major river basins may master plan. Pero sa Metro Manila daw, wala. Kaya ano na nangyari sa 2012, Metro Manila Integrated Flood Control Master Plan. Ano na itong mga pinag-uusapan? All of a sudden, wala na naman pong master plan para daw sa flood control system. Anyway, dahil nga po ang bilis ng oras ngayon, mamaya babalikan natin to. Pero kahapon, Aaron, Direk Joey, isa lang naman din na maliwanag. Ano? Kung wala pong napag-usapan nila, walang master plan, pero kahapon mukhang nakita natin na mayroong naandoong mga present na masterminds. Yun! Ala ka, BBM. Ano na naman klaseng drama o paotot yang sinabi mo? At ito namang mga congressman kahapon na kunwari nag-iimbestiga, katawa-tawa, kaduda-duda at kalunos-lunos ang estilo ng pagsisiyasat nyo. Sabi ni Manong Ted, wala daw master plan pero nandyan ang mastermind. Nakakabigla ngunit hindi na nakakagulat. Muling naging palabas sa entablado ng politika ang isang investigasyon. Nahalatang pakitang tao lamang. Ang mga congressman na di umano'y nagsasagawa ng pagdinig ukol sa korupsyon ng flood control projects ay tila nagkamali na agad sa pinakaunang hakbang. Maling komite ang nagsasagawa ng hearing. Isa itong malinaw na sinyalis na hindi seryoso ang layunin kundi pambansang drama lamang para unahan ang mas malalim na pag-iimbestiga sa Senado. Yung kay Senator Marcolita na investigasyon. Inunahan nyo lang. Anong klaseng hustisya ito? Ang dapat maimbestigahan ay tila bahagi pa ng pag-iimbestiga. Isa itong insulto sa katalinuhan ng taong bayan. Nga ba? Ang ating pong Pangulo ay nagkaroon po ng interview at yung kanyang mga bagong soundbite ngayon ay talaga naman. Ako ay nananalangin na ito pong kanyang mga sinasabi ay kanya pong tutuparin mga kapatid. Dahil nga ang sinasabi niya rito, no? Matindi ha. Opo, doon sa mga umano ay nangungurakot. May sinasabi siya na talaga daw pong hindi niya patatawarin kahit na ito'y kaalyado. Natanong din po mga kapatid, dito nga po, nagkusa po ang presidente, sabi niya rito doon sa isang interview. Sabi niya, yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. Kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects at saka sinisira pati ang reputasyon natin. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Mangurakot itong sino daw yun? Tama na po yan. Ito? Sabi niya gano'n ha. The who, Mr. President? May pa-blind sobra na yun. Sabi niya, sobra na yun. Oo nga, sobra na nga. Sabi niya, tama na po. Tama na po yan. Tama na po yan, sabi niya, di ba? Tama na po. Yun daw hong paglalagay daw po ng salapi sa mga proyekto na ang tangi pong intensyon ay palaguhin ang negosyo ng ilang pong mga politikong negosyante. Na sinasabing Pagalas Piñas. Anyway, sige. So mga kapatid, mamaya po hindi maaaring hindi natin pag-usapan ito. Kasi nga ngayon, nakafocus ang atensyon natin doon sa bahagi ng zona ng presidente na sinasabi niyang mahiya naman kayo. Alright, so kahapon po nagkakaroon na ng mga pagdinig and nagkaroon po ng talumpati in the Senate, nagkaroon din po ng hearing in the House of Representatives and ikaw ba'y nanood? Nanood ka ba? Pinanood ko Okay. yung nasa Senado kung saan nagbabalitaktakan si Senator Rodante Marcoleta at si Senator Jinggoy Estrada. Inabutan ko rin ng bahagya yung pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ang pinag-uusapan nila, ito pong posibleng gawin ng tourist attraction, yung pong bumagsak na tulay dyan sa Isabela. Pero char lang, hindi po gagawin tourist attraction. Pinag-uusapan po nila yung pagguho ng tulay na bakit ganoon daw nga po ang nangyari. Yun ang sinasabi nila. At mukha daw po yatang iimbestigahan. Ako naman naniniwala ko, tama lang naman po yun. Na magkaalaman po sa punot dulo po nito. At saka para hindi na maulit. Okay. Oo. Ngayon, meron din po sinasabi ang ating pong presidente na yun daw po mga kontratista ay dapat ma-blacklist na. Dito ho kasi ang gagawa nito DPWH. Practically po kasi ito yung mga contractors ng DPWH. Napakainam din po mga kapatid na ito ho muna, tunghayan natin to kahapon. Inihintay ko na mapag-usapan doon sa komite na nagpatawag po ng hearing.
yung nangyayari dyan sa lungsod ng Maynila. Yung pong sa lugar ninyo, baby girl, ha? Dito sa... Saan banda? Dito sa... Ano ba yan? Pumping station ba yan? Oo, Ano dito pag-uusapan sa natin? Sunog-Apog Pumping Oo, Station. Sunog-Apog. Kasi mga kapatid, sabi nga natin, again, sa mga nagpapagod ngayon at obligado nga pong magtrabaho, alam nyo, ang hirap kayang kumita, di ba? Ang hirap pong maghanap buhay, kahit na masama pakiramdam mo, bumabangon ka talaga dahil wala ka naman din magagawa, no? Hindi ka naman pinagpalang tao na nakatambay ka lang sa office mo o kaya nasa bahay ka lang, inihahatid na pera sa'yo, di ba? I mean, alam nyo. Oo Di ba? naman talaga. Walang problema, no, ha? Opo. Ito ho kasing sa sunog-apog na ito, mga kapatid, ang halaga nito, 774 million pesos. Alright. Hindi ho ito nagamit. Kasi nga may problema, no? Hindi na pakinabangan. Pero maliban dyan, nagdagdag pa ho ng 90 million pesos. Para Hindi may ba? ayos yung proyekto. Para daw ho maayos yung proyekto. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin gumagana. 774 ba yun or 744? Well, anyway, so sige, higit 700 Yan. million. Oo, Okay, oo. sige. Kung 744, dito kasi sa mga balita, maging sa sulat ay sinasabi 774 million Oo. plus 90 million. Halos magkano na po ito? Opo, higit 800 million na. Wow. Okay, ginastahan mo ng ganong kalaking halaga. Isa lang pong pumping station ito. Ganon kamahal ang isang pumping station diyan po sa Tondo, Maynila. Pumping station na hindi gumagana. Okay, okay. Mula pa 2018 ginawa. Okay. May isa naman tulay na umabot sa 1.2 billion kasi nung una po, less than 1 billion ito. Alright, na-extend po ito sa 1 kilometrong tulay. Opo, less than 1 billion pero halos after 2-3 years, kasi 10 years in the making ito, nagkakaroon ng retrofitting. Hindi pa ginagamit yung tulay, meron ng retrofitting na sinasabi. Your Honor, can you please define what is retrofitting? Ikaw, parang nag-fit ka, di ba? Ganun din ba yun? Pagka nagre-retrofitting ng damit? Di ba eh, di ba? Okay, kahapon pinag-uusapan nila yan sa Senado. Anyway, Oo. so ito 1.22 billion. Wow, laki. Opo, Tapos gumuho pa? Opo, binuksan, gumuho ka agad. Oo. Hindi po ba? Kaya ho, alam niyo mga kapatid, sorry po ang aga-aga na naman itong ating pinag-uusapan dito. Kaya ho lang natin to sinasabit, inuulit-ulit para magising po tayo. Ano po, magising ang ating mga damdamin. Alam niyo ho ba't nangyayari ito? Kasi tahimik na tayo eh. Para bagang normal na po sa atin yung gantong uri po ng mga pagwawalda sa pera ng bayan. Parang wala lang ho tayo. Kasi kung sa ibang mga bansa ito, katakot-takot pong protesta ito. Hindi ko hinihikayat na tayo ho ay, di ba? Hindi ko sinasabi na tayo po ay maghimaksik laban sa gobyerno. O magkaroon tayo ng pagkilos, ano ho. Opo, na babaksakin ng gobyerno. Hindi po. Ang akin dito is pagkilos ng taong bayan para iparamdam natin sa kanila na tama nga naman. Sobra nga. Hindi po ba? Kasi ang hirap Hirap maghanap kayang gumising buhay. at pagkaaga-aga. Itong taxi driver na nakikinig ngayon sa atin, boundary ka na ba? O hindi ka makauwi, di ba? Bakit? Kulang pa boundary mo eh. Ilang oras ka nagpapagal? 12 oras ka sa kalye, hindi ho ba? Kapag kainit-init, almoranas ka na, di ba? Nagkakapigsa ka na sa puwet mo, mga kapatid, hindi po ba? Pero tuloy pa rin sa Tuloy pa rin hanap sa buhay. hanap Kasi buhay. nga, ang hirap kumita ng pera. Pero itong mga taong ito, ganun na lang magwalda sa pera ng bayan. Tuhong atin. Tayo po kinakailangan mag-ingay na dito. Di ba? Magsabi na po ng ating damdamin na sobra na po ito. Mabuti nga po at ngayon, pinag-uusapan. Ang tanong lang natin, hanggang kailan ito na init na pag-uusap at yung mga mambabatas na nandidiyan, mga kapatid, ano ba talaga kailan talagang totoong intensyon dito po sa mga sinasabi po nila. Kasi doon sa hearing kahapon, mawalang galang lang, pinanonood natin. Sige. Bulalas mo. Ilabas mo ang iyong saloobin, Ted Opo. Filon. Okay. Opo. Habang pinanonood mo sila, ano ang nararamdaman mo? Naandoon si Secretary Bonoan. Oo. So may kanya-kanya silang hirit doon, no? Yeah. But definitely merong mga nagsasabi na ng kanilang mga damdamin, tanong, yung taga Laguna, yung Laguna Lake. Sir, sa Laguna Lake po, meron din master plan dyan. Yung Laguna Lake Development Authority, baka hindi nyo po alam. Meron na rin po yan, no? At lahat ng mga master plan na iyan, ginastusan po ng gobyerno. Alright, so may nagsasabi naman, ba't yung binabawasan ng pondo DPWH? Dapat dagdagan pa. Yung taga isang island province, di ba? Isipin mo, talaga naman sir ha? Hashtag alam mo na. Di ba? Kumbaga, nagpapalakas kay Secretary. Bunuan. Magdiretso na po natin to. Kumbaga, Sek, dedikits tayo ha. Sek, bakas tayo dito ha. Alam mo na yon. Opo, but kahapon nga po mga kapatid, kaya kami natawag doon sa ilang po mga present dito po sa hearing na ito. Ano ba intensyon ng hearing? Para saan ba yung hearing, mga kapatid, na kahapon po yung ating pinanood? Unang hearing po ito? Hearing na yon? Oo. Kasi, with all due respect sa kinauukulan sa inyong lahat, ako lang yung nagtataka kahapon kasi naghihintay ako na pagkakataon na klaruhin kung para saan nyo ba yung hearing. Briefing ba daw ho iyon? Briefing ng alin?
sa mga proyekto po ng DPWH sa flood control. Opo. Sorry po, sorry po again ha. Opo. Briefing sa mga proyekto. Di dapat Committee on Public Works yun. Di ba? Kasi yun yung committee mo Public Works, right? Okay. Naghahanap ho ba tayo ng mga pagkakamali, pananagutan? Palagay ko po dapat doon Committee on Good Government and Public Accountability. Tama, check. Opo, pero Committee on Accounts, Public Accounts po ang naturang komite. Ang jurisdiction po ng Committee on Public Accounts ay all matters directly and principally relating to the examination and scrutiny of audit reports on the performance of all government agencies to determine their adherence to or compliance with the plans and programs authorized through appropriations approved by the legislature. Meaning, dapat may audit report. Ito ho kasi COA ang pinag-uusapan dito. Kaya nga yung Public Accounts Committee pumasok doon sa issue po ng confidential fund ni VP Sara. Opo, under Congressman Paduano kasi yun may audit report tungkol doon sa confidential fund. Yun po ang pinanggalingan nung kaya din nandoon po. So nag-joint sila sa Committee on Good Government. Okay, ngayon, dito po kasi pinag-uusapan ay performance ng mga government agencies. Meaning, yung bang ibinigay sa yung pera, ay ginastos mo hango doon po sa appropriations. Pero pag pinag-usapan na natin, ang wrongdoing, ibang komite yon. Well, anyway, ginagalang po naman natin ang kanila pong kapangyarihan magpatawag ng hearing. Ang atin lang is, ano ba gusto niyong tumbukin? Yung kahapon ano ba gustong tumbukin natin dito? Ito ba ay, pagpaparehistro lang kay Secretary Bonoan na naman? Di ba? Ito ba ay, ano ho ba ito? Problema natin sa distrito ko ganito, etc. etc. Okay, so ano to? Budget hearing ba to? Ano ba ito? Yun po lang, well, again with all due respect. Kasi kapag pinag-usapan po natin, yung jurisdiction po ng Good Government and Public Accountability, kaya nga po natin dati natanong si Congressman Joel Chua ng Manila, kailan ka magpapatawag ng hearing? Kasi ano ba ang jurisdiction nila? All matters directly and principally relating, directly and principally relating to malfeasance, misfeasance, and non-feasance in office committed by officers and employees of the government and its political subdivisions and instrumentalities inclusive of investigations of any matter of public interest on its own initiative or upon order of the House. Principally, directly relating to malfeasance. Ibig sabihin, basically, wrongdoing. Malfeasance. Mali. Ang ginawa mo. Mali at paglabag sa batas. Misfeasance. Opo, ang ibig sabihin ay failing to perform your duty. Maybe unintentionally. Opo, okay. Itong ginawa mo, pero hindi mo sinasadya, kaya nangyari yung sakuna. Halimbawa doon sa tulay. Hindi po ba? Okay, malfeasance kasi inareglo nyo yung kontrata at substandard yung gawa. Pero ikaw naman, dapat nagbabantay nun, naisahan ka. Pero may pananagutan ka pa rin. Kasi ang tawag doon, misfeasance or non-feasance. Meaning failure to perform yung required act. Hindi talaga ginawa. Ibig sabihin, hinayaan mo lang talaga Alam mo, pero hinayaan mo Hindi po ba? So, ibig sabihin mga kapatid, dito po sa usapin na ito, ano ba talaga ang purpose ng hearing? Magkaalaman tayo dito po sa usapin ng flood control projects na ito. Alright? Pero one thing kahapon na medyo na naman nakakadismayang malaman na bumalik sila doon sa usapin po ng kawalan na naman ng master plan. Nabanggit na naman kahapon, kawalan ng master plan. Master plan. Pati si Secretary, sinasabi niya, meron kaming 18 major river basins may master plan. Pero sa Metro Manila daw, wala. Ano na nangyari sa 2012, Metro Manila Integrated Flood Control Master Plan? Ano na itong mga pinag-uusapan? All of a sudden, wala na naman pong master plan para daw sa flood control system. Anyway, dahil nga po ang bilis ng oras ngayon, mamaya babalikan natin to. Pero kahapon, Aaron, Direct Joey, isa lang naman din na maliwanag. Ano? Kung wala pong napag-usapan nila, walang master plan, pero kahapon, mukhang nakita natin na mayroong naandoong mga present na masterminds. Yun! Katawa-tawa mga kababayan. Sabi nga ni Sir Ted, ang resulta ng investigasyon ay isang malaking katawa-tawa. Gumawa raw ng mga tulay na walang master plan.
Parang nagtayo ng bahay na walang pundasyon. At ang masaklap, habang kunwari nagsisiyasat, nandun mismo sa loob ng hearing ang mga mastermind ng korupsyon. Anong klaseng hustisya ito? Ang mga dapat imbestigahan ay tila bahagi pa ng pag-imbestiga. Isa itong insulto sa katalinuhan ng taong bayan. Kung ang layunin ay linisin ang pangalan, linlangin ang publiko at pagtakpan ang mas malaking isda sa korupsyon, abay malinaw itong hindi serbisyo publiko, kundi serbisyo sa pansariling interes. Kailan pa tayo matututo mga kababayan? Ano ang opinyon mo kababayan? Ilagay mo lang sa ibaba ng ating video.